Ito po si Ate Nurse, ang inyong lingkod, isang clinical instructor at isang registered nurse sa Pilipinas. Nakasalukuyan na nandito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang OFW. Ang aking pong channel ay tungkol sa pangkalusugan, mga health tips, health teachings, at pag-uusap o reaction video tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. Peace. Mga kadahilanan ng infertility sa lalaki. Halos 1 sa 7 mag-asawa ay infertile, na ang ibig sabihin ay hindi sila nakakabuo ng anak kahit na madalas, hindi protektadong pakikipagtalik sa loob ng 1 taon o mas matagal. At halos sa kalahati ng couple, ang infertility ng lalaki ay partial na gumaganap, nalathala sa Mayo Clinic website. Ayon sa FIGO, International Federation of Gynecological and Obstetrics, ay matagal na nilang inindorso ang karapatan ng bawat babae at lalaki na magtaguyod ng isang pamilya. Tulad ng pinatunayan sa United Nations Universal Declaration of Human Rights. Kinikilala rin ng federation ang mga mag-asawa at individual na nagnanais, ngunit hindi ma-achieve ang healthy pregnancy ay may mga pangangailangan na dapat tugunan. Ang kawalan at pagiging subfertility ay nakakaapekto sa tinatayang 48 milyong mga mag-asawa, halos 15% ng reproductive age sa buong mundo. Kadalasan, ang infertility ng lalaki ay malalaman lamang pagkatapos ng pagpupursige ng isang mag-partner, na kung saan hindi magdalentao ang babaeng kapareha. Kahit na karaniwang hindi sila nakikitaan ng mga sintomas. Mayroong mga pangunahing mga kadahilanan ang infertility ng lalaki na dapat isaalang-alang. Ang komite ng FIGO tungkol sa reproductive medicine, endocrinology at infertility ay binibigyang diin ang kahalagahan ng mga kalalakihan na isinasaalang-alang ang mga sumusunod na kadahilanan. Gamit ang mga hakbang sa pag-iwas. Obesity, labis na katabaan. Ang labis na katabaan ay maaaring makapinsala sa pagkamayabong sa maraming paraan. Kabilang ang direktang pag-apekto ng sperm sa kanilang sarili pati na rin sa pamamagitan ng pagdudulot ng mga pagbabago sa hormone na nagbabawas sa pagkamayabong ng lalaki. Ang isang BMI na higit sa 30 ay maaaring magkaroon ng epekto sa quality ng sperm. Dahil ang mga fat deposit ay maaaring mag-overload at maimpluwensyahan ang metabolismo ng androgens, mga hormone na mahalaga sa male traits at reproductive activity, lalo na ang testosterone. Ito ay mahalaga sa mga pagbabago ng sperm development at sperm DNA sa nucleus. Smoking and addictive substances. Ang mga addictive substances ay may negatibong epekto sa sperm dahil sa mga receptor ng nikotina at cannabinoid sa testicular tissue. Ang nikotina ay nagdudulot ng imbalance sa katawan na tinatawag na oxidative stress, na iimpluwensyahan nito ang quality ng sperm at fertilization potential. Ang cocaine ay pinapapangit ang pagdevelop at paggalaw ng sperm. Ang mga lalaking naninigarilyo ay maaaring may mas mababang bilang ng tamod kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Second-hand smoke ay maaari ring makaapekto sa pagkamayabong ng lalaki. Ang pagtigil sa paninigarilyo at paggamit ng droga ay makakatulong para maiwasan ang pagkasira at maging maayos muli ang tamod pagkatapos lamang ng ilang buwan na pagtigil.
Radiation. Ang pagkakalantad sa radiation ay maaaring mabawasan ang paggawa ng tamod, bagaman madalas itong bumalik sa dati. Sa mataas na dosis ng radiation, ang produksyon ng tamod ay maaaring permanenteng mabawasan. Bagaman may makabuluhang debate sa epekto ng radiation ng mobile phone sa infertility ng lalaki. Ayon sa isang pag-aaral, lubos na inirerekomenda na huwag panatilihin ng mga kalalakihan ang mga cellphone malapit sa bayag at mga itlog upang mabawasan ang peligro. Nutrition. Ang pagkain na mayaman sa mga antioxidant ay makakatulong upang mapanatili ang pagkamayabong ng lalaki. Ang mga halimbawa ng pagkain na may mga katangian ng antioxidant ay kinabibilangan ng keso, bitamina A, mga dalandan, bitamina C, mga sunflower seed, bitamina E, isda, omega-3, broccoli, folic acid, beans, at artichoke. Supplements at steroids. Ang mga suplemento sa pagkain ay hindi dapat gamitin ng walang doktor o professional advice tungkol sa epekto sa health at fertility. Ang mga testosterone injection at iba pang mga paghahanda sa steroid ay maaaring malubhang makapinsala sa paggawa ng sperm. Ang labis na pag-inom ng kape ay maaari ding magkaroon ng isang impluwensya, lalo na kung mayroong isang kalakip na problema sa fertility. High testicular temperature. Ang mga genital organ ng lalaki ay nakabitin sa labas ng katawan, sa isang scrotal sac na may isang mas mababang kainaman kumpara sa mga intra-abdominal organs. Ang pagtaas ng temperatura ng testicular kahit na 2 o 3 degrees centigrade ay maaaring ikompromiso ang kalidad at functionality ng tamod. Bagaman ang mga pag-aaral ay limitado at hindi tiyak, ang madalas na paggamit ng mga sauna o hot tub ay maaaring pansamantalang makapinsala sa iyong bilang ng tamod. Ang mga risk factor ay maaaring kabilang ang mga trabaho sa mga propesyon na may mataas na temperatura, mga propesyon na may mahabang oras sa isang posisyon ng pagkakaupo, ang masikip na damit na panloob at paggamit ng mga laptop na nagre-require ng pag-upo ng mahabang panahon. Infections. Bagaman ang ilang mga impeksyon ay maaaring magresulta sa permanenteng pinsala sa testicular, madalas na ang tamod ay maaari pa ring makuha. Sexually transmitted infection, STIs. Kabilang ang gonorrhea, chlamydia at uroplasma maaaring maging sanhi ng infertility sa lalaki. Ang pamamaga ng ari dahil sa mga microorganism na ito ay nagdudulot ng mga pagbabago sa quality ng tamod. Habang ang severe at chronic na mga cases ng mga impeksyong ito ay maaaring maging sanhi ng pagbara. Ang anumang palatandaan ng impeksyon ay dapat na masuri at agresibong gamutin sa mga antibiotics. Genital injuries. Ang mga pinsala sa testicular o bayag ay dapat gamutin agad. Ang mga kalalakihan ay dapat mag-ingat ng labis sa panahon ng sports kung saan ang mga testis ay hindi maayos na protektado, katulad ng mga sports sa martial arts, cycling, horse riding. Varicocele. Ito ay paglaki ng mga ugat sa scrotal sac, na nagpapataas ng temperatura ng bayag at nakakaimpluwensya sa quality at sperm production. Ito ang pinakakaraniwang reversible na sanhi ng kawalan ng lalaki. Bagaman hindi alam ang eksaktong dahilan na ang mga varicoceles ay sanhi ng kawalan ng katabaan, maaaring nauugnay ito sa hindi normal na pagdaloy ng dugo. Ang mga varicoceles ay humantong sa nabawasan na dami at kalidad ng tamod.
Ang pagsusuri at paggamot para sa kondisyong ito ay mayroong standard na bahagi ng investigasyon sa infertility ng lalaki. Age, edad. Ang palagay na ang mga kalalakihan ay maaaring magparami sa advanced na edad ay ganap na hindi totoo. Pagkatapos ng 35, ang potensyal na reproductive ng mga lalaki ay matinding bumababa. Matapos ang edad na 40, ang posibilidad ng mga kalalakihan na magkaroon ng anak, na walang mga pagbago ng henetiko ay bumababa ng 11% bawat taon. Ang mga batang may mga ama na mas matanda sa 50 ay may posibilidad na mag-suffer mula sa mga kondisyon kabilang ang Down syndrome, neurofibromatosis, autism at Klinefelter syndrome. Mga imbalances sa hormone. Ang kawalan ng kakayahan ay maaaring magresulta mula sa mga karamdaman ng mga testicle mismo o isang abnormalidad na nakakaapekto sa iba pang mga hormonal system kabilang ang hypothalamus, pituitary, thyroid at adrenal glands. Ang mababang testosterone, male hypogonadism, at iba pang mga hormonal na problema ay ilan sa mga posibleng pinagbabatayan ng sanhi. Inirekomenda ng komite ng FIGO na ang bawat tao na nagpaplano ng pagbubuntis ng babaeng kapareha, kasama ang kanyang partner ay mainam na makilahok sa pagpaplano ng pagbuo ng pamilya. Kabilang ang sperm analysis at culture, upang maiwasan ang mga pagkaantala at pagkabigo sa hinaharap. Ang kawalan ng kakayahan na makabuntis ay maaaring maging nakababahala at nakakabigo, ngunit maraming mga paraan ng paggamot ang makakatulong para sa infertility ng mga lalaki. Maipapayong kumonsulta sa inyong doktor para sa maagang gamutan at paglunas. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana ay nakatulong ito sa inyo, mga dagdag kaalamang pangkalusugan. Please don't forget to like this video. Subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video.